Isang mapagpalang araw po ng Martes, August 12, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. So patuloy pa rin po nating minomonitor ang pagkilos po o galaw nito nga pong si Bagyong Goryo o dating may international name na Podul, no? Kung makikita nyo sa ating pinaka-latest track, no, intensity and forecast, sa ngayon ho ay meron siyang lokasyon na 800 kilometers east of Itbayat, Batanes. Nasa 110 kilometers per hour pa rin po ang lakas ng kanyang hangin at severe tropical storm category po siya. May pagkilos naman pa westward sa bilis po na 15 kilometers per hour. So alamin na muna natin yung mga lugar na posibleng daanan nito mga kaibigan, no? Habang papalapit pa siya ng papalapit or papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Within the next 24 hours, simula ngayon, etong si Bagyong Goryo ay meron pong lokasyon na 520 kilometers east of Itbayat, Batanes. Magiging 120 kilometers per hour po ang lakas ng kanyang hangin. So possible mga kaibigan na magbago pa rin ang direksyon nito, no? At may pagkilos pa rin siya na west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa mga susunod naman na mga oras ay typhoon category pa rin siya kung makikita nyo naman, no? Medyo malakas. Pagdating ng Wednesday na madaling araw ay papalapit na siya dito nga po sa bansang Taiwan, no? Yung mga OFW, mga kababayan natin dyan, mga kamag-anak natin, sabihan ho natin. So kung titignan nyo naman, once na maging isang ganap na siya na typhoon category ulit, no? Naging typhoon na siya nung pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at muli na naman magiging typhoon category. Pagdaan po sa bansang Taiwan, masihina ito at may posibilidad na maging isang ganap na lamang na tropical storm, no? Habang papalabas naman ng PAR, kung makikita nyo, masihina ho siya sa 65 kilometers per hour. At doon siya magiging low pressure area sa bansang Taiwan. So ngayon, ano nga ba yung pinakadirektang epekto nito nga pong si Bagyong Goryo, no? Sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, pinapalakas po nitong si Bagyong Goryo ang epekto po ng southwest monsoon or hanging habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung makikita nyo mga kaibigan, nung merong monsoon break, hindi ganito ang paggilos ng habagat, no? Dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So para clear mga kaibigan, hindi po tayo malito yung mga lugar na posibilidad na maapektuhan dahil nga po sa muling paglakas ng habagat, no? Ay ang area ng Mimaropa, Palawan, Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, kasama rin ho dyan ang malaking bahagi ng Metro Manila. So yung mga lugar ho na yan, asahan natin ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm, lalong-lalo na ho sa gabi dahil sa habagat yan. Pero habang binabaybay po ni Bagyong Goryo ang extreme northern Luzon, asahan natin na posibleng makaranas pa rin, no, ng hindi magandang panahon ang ilang bahagi po mga kaibigan ng Batanes, kasama ho dyan ang Cagayan Valley, kasama po dyan ang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at ilang bahagi ng Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, kasama po ang Pangasinan. Kung titingnan nyo, yung tinatawag, ito ho kasi, no, para maliwanag sa atin, yung parang apa na yan yung tinatawag na area of probability. So yan yung pinaka nagiging direksyon ng bagyo kung saan yung mga lugar na kanyang dadaanan. Sa ngayon, ito wala naman talagang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa dahil ito yung kalupaan natin. Yan ho yung kalupaan ng buong Pilipinas at ito naman yung bagyo. Do sa Philippine Area of Responsibility natin, pasok siya pero hindi naman nakakadirektang epekto sa atin. Pinapalakas lang ho niya yung southwest monsoon or habagat. Alam nyo ang naging dahilan dito dahil po sa tinatawag natin na high pressure area na nanggagaling sa taas. Yan kasi yung humahatak dito kay Bagyong Goryo para hindi siya bumaba, no? Kasi dalawang senaryo yan, yung pag-record ng bagyo, papataas or maglandfall, papalapit sa ating Philippine landmass, no? Pero thank God kasi meron po tayong high pressure na siyang humahatak dito sa bagyo kaya hindi siya bumababa dito sa malaking bahagi po ng extreme northern Luzon, no?
Lalo na mga kaibigan sa area ng Batanes. Diyan kasi minsan pag yung dulong-dulo na ng bagyo or nasa peak, dumadaan talaga sa Batanes. Alam natin na yung mga lugar ho na yan ay daanan ho talaga ng bagyo. So ngayon, maging handa pa rin mga kaibigan ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit sa banta po ng mga localized thunderstorm at southwest monsoon. Asahan pa rin natin sa ilang bahagi ng Metro Manila ang medyo magandang panahon dahil nga ito namang si Bagyong Goryo medyo malayo naman. Inaasahan pag nakalabas na ito ng PAR, wala na itong magiging direktang epekto. So ang habagat possible na humina at muling bumalik yung monsoon break. Basta take note, walang bagyo or low pressure area na muling mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nilinaw na ho ng Pag-asa na ito nga pong si Bagyong Goryo, pangalawa ngayong Agosto, at ang ina-expect natin ay 2 hanggang 3 bagyo. So yung isang bagyo, kung makikita nyo, sinatawag natin na tropical cyclone threat potential, napakaliit yung tsansa na may mabuo po na panibagong bagyo. Hindi nga po siya makita sa ating ginagamit na weather system dahil nga po mga kuumpol lang, kaulapan lamang yon at napakaliit ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ito namang si Bagyong Goryo ay salamat sa Diyos dahil ito ay naging typhoon category man mga kaibigan, pero nasa karagatang Pasipiko or nasa Philippines naman mga kaibigan. So yan muna ang pinaka-latest natin sa lagay ng ating panahon. And please mga kaibigan, importanteng paki-like, share, subscribe at paki-share po ng ating update sa ating mga kababayan. Maraming salamat, magandang araw, God bless po sa inyong lahat.